Nangako noon si Pangulong Bongbong Marcos na may makukulong kaugnay sa flood control scam bago magpasko. Pero hanggang ngayon, wala pa ring malalaking personalidad na naaresto. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, 10 araw na lang ay Pasko na, may big fish ba na makukulong? Nako, yan ang isa sa mga binabantayan natin ngayon, Jiggy. Dahil kung matatandaan natin, doon sa mga nakalipas na press briefing ni Pangulong Bongbong Marcos, meron siyang nabanggit na nasa 37 individual na nandun na sa listahan nila na dapat ay sasampahan ng kaso at hopefully ay makulong bago nga magpasko. Pero sa ngayon, base doon sa mga pinakahuling video messages na ibinigay sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos, ang development na nakikita natin ay una, sumuko nga sa NBI, itong si Sara Diskaya, isa sa mga primerong kontraktor na nakakuha ng mga pinakamalalaking kontrata sa DPWH Flood Control Project. At pangalawa ay yung anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na pinakakansela na yung pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kaya kanina tinanong natin kay Undersecretary Claire Castro kung ano na bang update tungkol dito sa ginagawang anomalya at investigasyon sa anomalya sa Flood Control Project maliban dito sa ibinigay na mga updates ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya mga video message. Ito ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Abangan na lang po natin dahil ito naman din po ay sa ating pagkakaalam ay talagang tinatrabaho rin po at pinagtutuunan ng pansin ng DOJ pati na po ng Ombudsman. Maricel, may mga mungkahi na humingi na ng tulong ang ating gobyerno sa UN Convention Against Corruption para madakip si Zaldico. Anong sabi dito ng palasyo? Alam mo, ang sabi dyan ni Undersecretary Claire Castro, Jiggy, base daw doon sa pakikipag-usap niya sa Department of Foreign Affairs, sinabi naman ng DFA na bukas tayo doon sa pag-explore ng possibility na makipag-ugnayan sa Convention Against Corruption ng United Nations. Pero ang kailangan daw na mangyari dito ay mag-convene muna yung counterpart dito sa Pilipinas, yung ating Interagency Committee na pangungunahan nga ng Executive Secretary bilang chairperson para mapag-usapan din ang posibilidad na ito. Pero base doon sa update ng Department of Justice na ibinigay sa Malacanang, sa ngayon wala pa raw tayong coordination o ugnayan dyan sa UN Convention Against Corruption. Ang tanging pakikipag-ugnayan pa lamang daw natin sa ngayon ay yung sa Interpol at naghihingi nga tayo ng red notice. So aantabayanan pa rin natin kung anong mangyayari para maibalik nga dito sa bansa si Zaldico. G. At Maricel, may budget deadlock sa budget ng DPWH dyan sa BICAM. Anong reaksyon dito na Malacanang? Wala pang ibinibigay na reaksyon dyan ang Malacanang, Jiggy. Ang naitanong natin kanina sa Malacanang ay yung tungkol doon sa isa sa mga maiinit na balita tungkol doon sa nangyaring BICAM over the weekend. At ito nga yung tungkol doon sa MyFIP o yung Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Kasi may mga bumabatikos, kasama na dyan sina Cardinal Virgilio Pablo David at sina Shelo Magno na kilalang advocate nga nitong pagbabantay ng national budget doon sa pagtataas ng budget dito sa MyFIP. Ang tingin kasi ni Cardinal David at ng iba pang mga kabilang kagaya niya, parang violation daw ito ng human dignity. Sinasabi nga rin ni Shelo Magno na hindi ba ito parang paggamit ng mga politiko dahil kailangan pang tanawin bilang utang na loob yung panghihingi ng ordinaryong taong bayan ng assistance every time na mau-ospital o magpapagamot ang isang Pilipino. Pero ang paliwanag kasi dyan ni Yusek Claire Castro kanina, mukhang malabo na i-veto ito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil una sa lahat, hindi naman daw dadaan sa politiko ang MyFIP. Ginawa raw ito nang sa gayon ay makamit yung target na zero billing sa mga ospital. So ito daw ay didiretso doon sa mga local government units para makatulong na rin doon sa mga pasyente. Pakinggan natin yung sinabi ni Yusek Castro. May mga ospital po dito na hindi po kaugnay ng DOH hospitals at nais pong palawakin pa ang serbisyo sa ating mga mamamayan sa pamamagitan po ng pagbibigay din po ng zero balance billing sa LGU hospitals. Hindi po ito idadaan sa mga politiko. Ito po ay manggagaling din po sa DOH. At Maricel, ngayon bagsak ang piso, maraming mga walang trabaho. Anong sinasabi dito ng Malacanang?
Well, aminado naman ng Malacanang, Gigi, na yung estado ng ating ekonomiya sa Pilipinas, in a way na apektuhan din talaga nung ingay sa politika, lalo na ngayon meron tayong nire-resolba na usapin tungkol sa anomalya sa flood control project. Sabi ni Yuse Castro, last week nga daw, nagkaroon ng pagpupulong ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang economic managers ng ating bansa at dito ay napag-usapan yung tungkol dyan sa issue ng inflation, yung tungkol doon sa paghina ng piso kontra dolyar. Pero ang tiniyak naman daw dito ng economic managers, gagawin nila ang lahat ng sa gayon ay patuloy na ma-encourage yung mga investors na mamuhunan dito sa Pilipinas at kabilang na nga dyan yung pagpupursige para maresolba itong issues ng sinasabing anomalya sa flood control project. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.